Nako po, ito mga kababayan yung maghanap kay Attorney Harry Roque ay gagamitan na po siya ng heartbeat. Gagamitan na po siya ng team para hanapin po ito. Special unit na maghanap kay Attorney Harry Roque at umano'y nagkakanlong kay Kibuloy ay iisa mga kababayan. Ayan na po ang hanapin nila. Hanapin po nila sa social media, kung saan saan naman yan. At saka siyempre sa mga kaibigan ni Kibuloy at saka kaibigan ni Roque ay iisa po yan mga kababayan. Iisa lang daw po yan mga kababayan Kaya nako, delikado mga didis dito. Pero mo, pati sa social media raw ay titingnan po nila kung saan talaga itong si Roque mga kababayan. Ito, pakinggan natin mga kababayan Bumuo na ang Philippine National Police ng Special Investigation Team na maghahanap kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ang grupo ay pamumunuan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, Major Crimes Investigation Unit, Anti-Cybercrime Group at Legal Division. Bukod sa paghahanap kay Roque, kasama din sa iimbestigahan ng grupo ang mga nagkanlong kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Kabilang sa magiging papel ng grupo ay ang pangangalap at pag-validate ng social media posts, publications at iba pang impormasyon kaugnay kay Kibuloy. Mangangalap din ang grupo ng mga pahayag at affidavit ng mga pulis na kasama sa operasyon sa KOJC compound at mga pahayag ng mga biktima para mapalakas pa ang kaso laban sa mga grupo ni Kibuloy. Makikipag-ugnayan ng Special Investigating Team sa Police Regional Office 11 para makakuha ng mas komprehensibong impormasyon. Yan mga kababayan. Sigurado yan panigurado yan na mahanap na po yan si Attorney Harry Roque, dahil alam naman natin mga kababayan na ako naniniwala ko dyan na iisa lang yung nagtago kay Kibuloy at saka yung nagtatago ngayon kay Attorney Harry Roque ay iisa lang sila mga kababayan. Bakit natin nasabi na iisa? Dahil iisa lang yung kanilang galaw. Iisa lang yung kanilang galaw kung paano sila bumatiko sa administrasyon na to nung sila ay wala pang kaso. Oo, wala pang kaso si Attorney Roque, pero bakit siya nagtatago kung wala siyang kaso? Napakasimple lang naman yun Ibig sabihin kaya siya nagtatago dahil may kinakatakutan siya. Ano ba kinakatakutan niya? Mabuking yung kanyang yaman. Yung kanyang yaman na hindi alam kung saan niya kinuha. Hindi niya kaya paliwanag kung saan niya kinuha. Ang hirap kasi dito sa mga nila Attorney Roque, nila Kibuloy, nila BP Sara, lahat sila mga kababayan. Sakit na po nila yan. Sakit na po nila yan. Yung unang-una magyayabang. Yayabangan po nila ang gobyerno na kami, matatapang kami, wala kami pakalam sa batas. Pero pag nandyan na po mga kababayan, nagtatago na po. Kaya wala na po kakayahan para ipaglaban ang kanilang mga sarili. Yan ang kadalasan na sakit nila mga kababayan. Katulad na lang dito na kay Attorney Roque. Di ba? Katulad na lang dito kay Attorney Roque. Wait lang mga kababayan na ihigop lang ako ng kape. Sarap. Katulad na lang dito kay Attorney Harry Roque mga kababayan. Una, ang yabang-yabang niya na humarap sa Kongreso. Di ba? Una, humarap siya. Tapos nung pinakontib siya,
pumunta agad sa isa, tumakbo. Doon nagwarde-warde. Tapos halos araw-araw sa Liwasang Bonifacio, di ba? Tapos sasabihan niya mga kanggaro, yung mga kongresman, di ba? Kung ano-ano pa, pabagsakin na resign BBM, kung ano-ano pa mga tinatawag. Pero yung kanila pong problema hindi nila kaya ipaliwanag. Katulad ng kung paano niya nakuha yung kanyang yaman. Diba? Sinasabi niya na sige, sasumiti ko yung dokumento na talagang minana ko yan sa aking mga magulang. Nasaan? Nasaan po yung dokumento na yan? Imbis na ipasa, nagtago. Hindi malaman kung nasaan, di ba? Yan ang problema dito kila Atty. Harry Roque. Hindi nila kaya ipagtanggol yung kanilang sarili kapag nandyan na po yung problema. Di ba? Imbis na harapin, nagtatago. Di ba? Ang katwiran nila, parang ginigipit, pinopolitika. Pinopolitika tayo. Di ba? Lahat naman kayo mga politika. Di ba? Ano bang pinagkaiba nyo sa namumulitika sa inyo? Di ba? Pares lang naman yung mas malala pa nga kayo eh. Di ba? Kaya good news po yan ha. Good news dahil may special team na para hanapin si Atty. Roque. Ako nga, malamang sa malamang, nandoon to sa KOGC, Kingdom. Ako tatanungin, ako nandoon yan. Hindi imposible yan ha. Hindi imposible yan dahil napakalaki ng KOGC na yan. Pwede siya bigyan ng kwarto doon. Pangalawa, hindi nila kaya, iisipin nila na hindi na babalik yung PNP doon. Bakit? Kasi nga, si Kibuloy naman may-ari doon. Pero ang hindi nila alam, si Kibuloy at saka si Roque at saka yung mga Duterte, isa yung isip niyan. Magkakaibigan po sila mga kababayan, di ba? Kaya hindi imposible na talagang nandoon si Roque. Hindi talaga mahanap yan dahil nandoon sa loob ng QGC yan. Sigurado ako yan dahil mga kababayan, palagi po yan si Roque nandoon sa Davao. Ano ba naman kung sabihin lang ni Digong, doon ka muna sa ano. Halimbawa lang to ha, hindi ko sinasabi na si Digong nagtatago. Hindi ko naman sinasabi yun. Hinahalimbawa lang natin. Yeah. Halimbawa lang kung humingi siya ng tulong. Halimbawa lang kung humingi siya ng tulong kay Digong sa mga Duterte. Siyempre, unang-una, ang sasabihin niya doon ka sa Kingdom. Doon ka sa KOGC magtago. Dahil hindi naman nila kaya pasukin yan. Bago pa nila pasukin yan, pwede ka na lumabas. Di ba? Ganun mga utak niyan eh. Halimbawa, nalaman ng PNP na si Roque ay nandoon sa KOGC pala. Siyempre, bago pa pumunta yung KOGC, para hindi sila mapulaan, lalabas na yan si Roque. Di ba? Lalabas na yan. Halimbawa, may plano na. May mga ano yan eh, may mga impormasyon yan eh. Lalo na yung dating Pangulong Duterte, may mga impormasyon niya na mabilis makakuha. Bali-balita pa lang na pupunta na yung PNP dyan sa QGC, kahit anong oras lalabas agad yan si Roque para lang masabi na talagang wala siya dun. Pero sa hula ko sa mga oras na to, nandiyan yan si Roque sa Kingdom. May bulletin na mayroon na sila na hindi sila pwede makaalis Kaya automatic nandoon yan sa loob ng Kingdom. Pero ang gagawin nila dyan, para hindi mapulaan yung QGC, bago pa pumunta yung mga PNP sa QGC, lalabas na yan si Roque. Kaya ang pinakamaganda dyan, kung talagang naghihinala yung PNP na nandun si Roque sa loob ng QGC, bantayan 24 oras. 24 oras
bantayan ng CCTV at kung ano-ano pa man ba. Mga drone. Doon mo lang malalaman yan. 24 oras na drone. Possibly talaga yan na baka pag lumabas yan si Roque, kitang-kita agad yan. Di ba? Mga style kasi nila style parang magagali sila magtago. Bakit? Pinag-aralan na nila yan. Yan na talagang gawain nila. Gawain na talaga nila mag-una, magyabang. Pagdating sa problema, magtago. Yan na talaga ang sakit nila, mga kababayan.